schedule. So, i-meet ko kayo ng online, no? Although pag exam is face-to-face tayo. Anyway, sabi naman niya, mga second timer naman yung mga naka-enroll dyan. So, pwede mo nang i-online yan, sabi sa akin. That was the advice of Engineer Tana. Ngayon, may problema akong malaki kasi section 2 and section 1 are combined. And that section 2 or section 1 are 66, I think, and counting. Yeah, 66. Yung naka-print. Okay. 66 yung naka-print. No. Section 1. Section 1 is 59. And RCD pa na yun. And section 2 is 44. 103 sila lahat. Well, doon sa section kasi yun, some are take two repeaters. Hindi naman daw lahat ay first timer nung kasabi ni Engineer Tana and nung tinanong ko, no. Ang problema ko kung imimit ko sila ng okay, sige. Kung imimit ko sila ng face to face, hindi kami kasya doon sa kwarto. Yun ang problema ko ngayon. So kung may mga kilala kayo doon na repeater or take two na siya at pwede naman siyang umaten ng Huwebes, eh hikayatin nyo na lang. Internal na lang, wag nang ipadaan doon sa SIS. Kasi baka mamaya meron siyang tatamaan doon sa SIS na na klase. Maski laboratory na hindi naman inaatinan, hindi tatanggapin ng SIS. So pwede namang internal na lang na dito siya, doon pa rin siya sa section niya dati, pero mag-meet atin siya dito sa Webes kung may mga kilala kayo. Hindi ko pa sila nasabihan last meeting na kasi akala ko ito ay face to face. So online pala, so pwede natin silang masabi sa kanila na sumama na rin lang dito at online yung klase natin. Yan ang problema ko kasi hindi kami magkakasya nung section 1 and 2 doon sa 104. More than 100 yun. So, paano maging situation ng klase ko doon? Maski sabihin mo, lagyan mo ng kwarto lahat yun, may mga nakatayo pa. Kawawa naman yung iba. No? So, ganun na lang. Yung may mga kilala kayo doon na pwede nyo sabihin na lumipat na dito. Lumipat na dito sa section nyo. So, mas maganda, no? Ngayon, no, doon sa butuhan nyo, merong not available ngayon. So, okay lang yun, no? Kasi itong lecture natin dito ay ilalagay ko sa i-video natin. Okay? And gumawa kayo ng sarili nyo section 3P na FB group. Huwag kayong sumama doon sa section 1 and 2 kasi iba yun, no? Yung lecture doon, baka mamaya hindi pa tapos or nauna, hindi nyo pa nakukuha. So, kailangan dapat yung grupo nyo na FB ay para dito sa section 3P mismo. Kasi nang kakahapon, i-upload ko sana yung section 1 and 2. Nakita ko may kasamang 3P. So, pinatanggal ko dahil hindi pa tapos yung 3P. Okay? So, gano'n lang, pakilang. So, sino man yung class president or class representative dito, pakigawa lang. Hindi ko lang kung gumawa na kayo, no? Pakigawa lang. Yan. Okay. So, kagaya ng ginawa natin dun sa 1 and 2, if you have the Google Classroom, nag-upload na ako doon ng modules for your readings.
Di ko lang kung nakita nyo na unless na miyembro kayo ng Google Classroom. Anyway, 32 kasi yung naka-enroll na doon. And when the class list says 31 and may pang 32, so all in all, uh, pasok na siguro, nandun na kayo lahat. So, kita nyo naman siguro, upon opening the Google Classroom, nakita nyo yun, siguro yung in-upload kong modules that starts with the course outline. Hindi na tayo pupunta doon sa siguro na nakita nyo na rin yun yung introduction, no? Yung meron ako si PUP, magaling ako. Yan. So ang importante lang naman doon yung yung class policies. But I will be discussing that one later on, yung class policies. Kung paano pumasa, ano bang kailangan natin as we discuss, no? So doon ka na lang i-inform yun para maka-move on na tayo kasi kakain pa ng yun, ng orasyon. So, kung tapos man kayo or meron man kayong nakuha last semester at hindi pinalad na pumasa, then it's up to you, no? And kung ano man yung napag-aaralan nyo doon, ganun pa man, siguro ulitin lang natin yung iba at yung iba siguro bago. Pero basically, isa lang naman ito eh. We'll be talking about principles of steel design. Now, in design class, okay, especially so, either concrete or steel, there are two methodologies in design. One is what you call allowable stress design, and the other one is load and resistance factor design. And I don't know kung sino man yung teacher nyo, kung nabanggit niya itong methodology ito last semester. Kasi yung bago ngayon na yung nandun sa NSCP, LRF din na siya. No? Yung lumang NSCP, it is purely ASD or allowable stress design. And kailangan alam nyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawang yan. Why is so, no? Yung LRFD kasi, alam nyo, yung code natin ay sumusunod lang tayo sa American standard. Para sa steel, we follow the AISC or American Institute of Steel Construction. Although we have our own code, NSCP, but all the contents, especially so, siguro all the contents were taken from American standard, no? So kung ano man yung ginagamit sa Amerika or US na standard sa steel design, gagamitin din natin. Kung ano yung standard na ginagamit sa US sa concrete, gagamitin din natin. Same goes true for earthquake, same goes true for masonry, and so on. Before the 2010 or 2015 code, ang ginagamit na design methodology is allowable stress design, ASD. Yun yung ginagamit ng US according to AISC, no? So sinusundan natin yun. However, by year 2006, nagbago yung methodology ng US na from ASD, kinonvert na nila into LRFD. That is why in the code, yung code na 2010, binago na rin natin yung methodology ng design natin. And it is totally revamped. Yung pagbabago ng 2001 NSCP against 2010 NSCP, ang nabago lang doon totally ay yung steel design. Yung sa concrete, meron pang, okay, siguro may nabago iba, pero totally yung steel ay na-revamp. Kasi magkaiba sila ng approach, magkaiba ng mga equations. Yan. So, until sa time na yung 2015, LRF din na. Well, so ganun yun kung bakit ano ba yung dalawang design of methodology niya, no? Ituturo natin sa inyo yung dalawang to, sasabayin natin siya
Kasi sa board exam, hindi naman sinasabi doon kung anong gagamitin mo. Baka mamaya, pagdating sa board, tamaan ka ng binigay na ng examiner, ay ASD pala yun. Pero ang alam mo lang ay LRFD, patay ka na. So, kasi minsan nung nagkaroon ng nagkaroon ng webinar, okay, mamaya ko i-record to. Inaano lang muna tayo. Yung nagkaroon ng webinar doon sa mga bagong exams and yung proposal doon sa magiging exams sa pangalan no, sa yung K+12 kasi babaguhin na nila yung mga problems. So somebody asked the PRC na ano ba ang gagamitin yung specification sa board exam? Ano bang, halimbawa sa concrete, will it be working stress or ultimate strength? And for steel, will it be working stress also? Working stress is also allowable stress or LRFD. Sabi nung examiner mismo, si Dr. Praxides, sila na, sila na lang bahala kung ano ang gagamitin dahil i-indicate nila doon sa problem, ilalagay nila doon kung ano ang gagamitin mo. Hindi niya ni-specify kung lahat ng ibibigay nila ay LRFD or lahat ng ibibigay nila ay ultimate strength or magbibigay sila ng working stress. So, kailangan alam nyo rin yung working stress. Kasi nga, kagaya sabi ko, baka matsambahan kayo, working stress ibigay, then yari na tayo nun. Okay? Yan. Kaya nga, ano muna natin, Recording in progress. okay, introduce natin yung methodology ng design. Kaya nga, doon pa lang sa pinakatuktok, nilagay ko na yung kung ano ang gagamitin natin. Yung dalawa. Okay, sabay lang. No? Okay, ito yung course outline natin, of course. No? The first is the introduction yan, and methodology. No? Then also, the second is the properties and types of steel. Yan. Then the third will be analysis and design of tension member. Okay. Then we apply for may compression elements. Basically, yung columns, tension or compression elements, and beam. Okay. Subjected to bending or flexure and subjected to shear beams. No. And there will be a combination of compression and bending, and that probably is falling under this topic. Yeah, with this analysis of combined forces plus torsion. Sometimes we call it as a beam column kasi parang ang action ng load mo biga at saka parang sa actual kasi wala namang yan. Although yung pag pinag-aaralan natin yung design, biga muna siya. So kung ito yung biga mo, ang load nasa ibabaw ng kahabaan ng biga. And ang tendency ng load ay ibabaluktutin niya yung beam. So it creates bending or due to flexure. No? And pag column, yung load mo naman ay perpendicular doon sa length. Axial siya. No? Axial column, compression load. Now, sa totoong design yung mga struktura, kung ito yung beam, may load ka dito sa nakabatak o rather nakalagay sa ibabaw. At the same time, meron ka ring load na perpendicular doon sa cross-section ng beam. So, ibig sabihin nun, yung action ng load sa actual bending na nakalagay plus yung axial load. Kaya yung biga mo, pwede mo rin siyang i-analyze as a column. Kaya kombinasyon siya ng beam and column. Same goes true for column. Yung column,
compression yung load niya. Pero once na may lindol or humangin, yung hangin hahampas doon sa kahabaan ng height ng column. And also that load will create bending also. So gano'n, no? Axial plus flexure. Kaya yung minsan tawagin nila doon, beam column. Okay? Beam siya, pero may action ng axial load. So, column siya, no? So, beam column analysis. Yan. Then, of course, how do we connect the structural elements? Paano natin pagdugtugtugtungin yung biga, yung column, if it is, if you're going to use steel as the material for design? Then what you do is you use connector, which is in terms of welding, probably, or in terms of bolts or nuts. So that will be taken care of by this topic, bolted connection. Well, these are the basic, no, and welded connection. Basic na topics kasi may mga in-depth, mga malalalim pang topics dito sa steel na hindi na natin pag-aaralan dito yon. Probably for higher advanced steel design, doon na pinag-aaralan yun sa mga masters nila ang kinukuha. But for us, since it is what we're after is the principles introductory for the analysis of steel, so yun yung pag-aaralan natin dito. Yeah. So for the first topic, which is the introduction to steel design, we have the historical background of steel structure. Meaning, yung historical background na ito, kaya ang tinatanong dito, kailan ba nagsimula gumamit ng bakal sa method of construction? At saan unang nagsimula yan? Saang parte sa mundo? Yan. Then, binibigay din sa atin yung advantage at saka disadvantage ng steel pag ginamit mo siya as structural element. Advantage siya at saka disadvantage para probably compared to concrete. Yan. Kung konkreto ang ginamit mo, mas okay ba siya kaysa doon sa bakal? So it has its own advantage and disadvantage. Then we have what you call the common structural shapes. Ito yung mga nakikita mong format ng bakal, yung parang letter I siya, wide flange, I-beam, o kaya yung channel, letter C, or angular bar. Yan. Angular bar. Yun ang pinaka-basic na common structural shape. Wide flange, I-beam, channel, and angular bars. Kung ano pa yung makita mong ibang shape, bukod doon, mga miscellaneous shapes na lang yun, no? Yan. Then, of course, we have the philosophy or methods of design. Yan yung kagaya na sinasabi ko kanina, ASD or LRFD. Then, we have the factor of safety. Now, dito naman, yung sa properties of steel, yan. Kasi, alam mo, bakal, basta alam natin bakal, pero merong tatlong klase ng bakal. At may kanya-kanya silang properties. Pero sa atin, alam natin, basta sinabi bakal, bakal, yung isa lang. Okay, pero sa totoo, tatlong klase yung bakal. Yan. Depende kung ano yung components niya. That is why we need to study the properties of steel. Ano ba yung components niya? And probably in terms of the yield stress, the modulus of elasticity, yan. Yung value ng G, and so on, ultimate strength, yield strength, and so on and so forth. Okay. So, yung dalawang ito, no? Then, of course, we start with the solution with tension members. Yeah. Tension. Why tension? Kasi, alam niyo yung bakal, malakas yan sa tension. Okay? Kaya nga yung reinforced concrete, yung konkreto nilalagay mo ng reinforcement. Pero yung reinforcement mo doon is acting in tension. Kasi mahina yung konkreto sa tension. Mag-crack siya kaagad. Pag nag-deflect yung beam, yung nasa ilalim nun,
Okay, yung nagkakaroon ng bending, yung ilalim nun ng konkreto ay tension. So, pag naubos yung stress ng konkreto ng tensile stress, magkakaroon yung magkukulaps. Para mag-collapse, wala mag-crack, lalagyan mo ng bakal. Kasi yung bakal ang sasalo ng stress. Yan, that is why yung steel is very strong in tension. Kabaliktaran naman ng konkreto. Konkreto is very strong in compression. That is why the first topic here is about tension. Kung maalala mo, yung nandun ka engineering mechanics, yung topic na stress analysis, analysis of trusses, di ba? Yan. How do you analyze the truss? By method of joints, method of section. Tama? Then, upon analyzing the truss, the action of force are either tension or either compression. O yun, ito yun, no? So, kung yung action sa top chord ng truss, ang action ng load mo doon ay compression, then yung design ng gagamitin mo ay yung principle ng compression member. Column, parang column yun. No? Doon naman sa bottom chord, pag inanalyze mo yon, ang force doon ay axial tension, T. So pag i-design mo siya, ang gagamitin mong prinsipyo ay itong nandito sa tension elements. Yan. So diyan ginagamit yon. By the way, uh, ang design class, 90% or probably sabihin natin 80% is theory, strength, and engineering mechanics. Pa yung remaining 20% in either steel or concrete is due to the application of formula na lamang. Formula for design. But you cannot design, okay, unless you know how to analyze. Kaya nga, ang solution ng mga problem dito ay nagsisimula sa analyzation. And analyzation ay ini-introduce sa'yo sa mechanics, strength, at saka theory of structures. Itong design ay application lang ng dalawang yun. Kaya mag-prerequisite or co-requisite nga sila eh. Pag hindi ka marunong mag-analyze, alam mo, pinag-design ka ng beam or pinag-design ka ng tension member, kaso nga lang hindi mo makuha yung force na tension force doon sa member. Paano mo siya i-design? Walang load na magdadali niya. Hindi mo alam kung gaano kalakas yung load na dadali nun. So, it starts with analysis. Ganon din, kung column, yan, pinapahanap sa'yo yung force na dadali ng column, hindi mo ma-determine. Normally, yung force na dinadala ng column ay yung mga reaction galing sa beam. Because from the, let's say, continuous beam, yung nilalagay mong support doon sa column. So, nagkakaroon ka ng reaction. Eh, kaso nga lang, hindi ka marunong mag-compute ng reaction dahil yung connection mo continuous. Hindi mo alam i-analyze yung continuous na connection. Dahil hindi man tinuro sa iyo kung paano. So, wala na. Tapos ka na sa design. Yan. Ulit, take 3. Okay, biro lang. Yan. Okay, so ganun yun. Ganun yun, ano? Itong sa tension member, mapupunan mo dito, since parang axial stress din yan eh. Stress. Kumuha ka ng rubber band, batakin mo yung rubber band. Yung action ng force on the rubber band is tension. Kumahaba yung rubber band. And the stress on the rubber band, perpendicular to the cross-section of the rubber band, is a tensile stress. So, you develop tensile stress. Stress is force per unit area. Yeah. So, you determine the force. Yeah. And yung area involved, i-consider mo kung paano masisira pag binatak mo. So, yung area doon means yung area na present para huwag masira yung member. Kung pangontra mo doon sa force. Eh kung yung area ng cross-section ng area kung sa milalagay yung force ay maliit, sira na siya kagad.
So yung area doon will be defined, or rather the force will be defined by the area. That is why you are going to involve several conditions of area here. Depende kung ano yung bagsak. Sa tension member, mayroon siyang tatlong klase kung saan paano siya babagsak, okay, or masisira. Yan, so pag-aaralan natin yung mayon. Pwede siyang mapupunit siya at buo yung cross-section na napunit. O kaya napunit siya at dumaan doon sa nilagay mong connector. Ito yon, effective area. O kaya isang grupo ng connector, doon siya napunit. That is why you have the black shield, no? So, yun yung analysis ng force. Then, of course, yung column natin, and so on and so forth. Anyway, so saka na lang natin i-discuss yan as we move on to the topic. But basically, these are the topics in the outline, and I will be trying to combine the analysis of ASD and LRFD. Anyway, yung ASD, medyo maliit na lang yung ano niyan, yung condition niyan. Okay. Anyway, okay. Maski sa design ng beam, analysis ng beam, may mga formulas siya doon, pero hindi siya gaanong marami, not compared to LRFD. Yung sa LRFD, pagdating mo sa beam, eh, nakakarindi yung mga formula ang gagamitin mo doon. Ang hahaba. Yan. So, ngayon, yung gagamitin natin dito, okay, how I'm going to pass the course, yan, I have to pass the major exams, midterm at saka finals. Pero, yung passing percentage kasi dyan, nakalagay doon 70% class standing and 30% finals. Pero hindi ko sinusunod yun eh. Kasi lugi, no? Okay, kasi yung class standing nakalagay doon, quizzes, plates, and activities. Pero nawawala na yung plates and activities. Well, you have quizzes. Yan. Kasi nung unang panahon, bata pa siya yan. Yung plates and quizzes ay ginagawa sa loob mismo ng kwarto. Meron kayong, meron kasi kayong, ito still design, ito ay may lecture at merong drafting or yung tinatawag yung laboratory, pero hindi naman kayo naglalaboratory dito eh, kasi wala tayong machine na ginagamit. Ang tawag doon ay drafting kapag nagpapadrawing. Pero usually what we have here is nagsosolve ka ng problem. So ang correct term doon is computation. Yan. Lecture and computation. And yan, halimbawa pinagawa ka ng plate. Solving mo, di ba nagko-compute ka? So, hindi ka naman nag-laboratory na nagko-compute ka ng solution. So, misnomer kasi yung pag nakita mo palagi laboratory, no? It could be a drafting work, it could be a laboratory work. Yan, halimbawa dyan sa pumunta kayo sa lab, yan, survey, yun, laboratory kayo doon, no? Yan, sumili po sa transit, yan, do the lab. Pero dito, you do the computation. Noong unang panahon kasi, nung marami pa tayong kwarto, we meet the students including doon sa time that they have the computation or laboratory time. Kasi marami pang kwarto. Ibig sabihin nun, nagmi-meet ng klase, yung lecture, yan, magle-lecture. Tapos pag time na ng laboratory kung tawagin or drafting or computation, gumagawa yung sa dito gagawa ng plate yung bata. Magbibigay ng problem yung teacher, yan dito sa steel, yan magdi-design ka halimbawa. So magko-compute ka and that should be done inside the classroom to be monitored by the faculty. Yun yun. Ganun dati nung marami pa ang kwarto. Okay? Yun yung panahon na ang engineering, 4 na section lang.
Okay. Magmula first year hanggang fifth year. Dalawang structural, isang CM, isang transpo. Ngayon meron ng geotechnical, di ba? Nadagdag. Tapos yung transpo, yung isa ginawang water resources, 5 na. Tapos nadagdagan pa ng ano, railway engineering. Tapos pati yung technology nadagdag. Pero mga DCBET siguro yun, DBET dito, hindi ko maintindihan, kabit o ano. Nadagdag ulit dyan. So dumami yung umunti tuloy yung kwarto. Well, in fact, yung railway, nung dumagdag yung railway, kunti na yung kwarto. Why? Kasi there was a time na yung freshman saka second year, sophomore, ang kwarto nila nandun pa sa main building, nasa east wing o west wing, second floor. Nandun yung College of Engineering first year, second year. Pag third year pa lang lilipat dyan sa SEA. Kaya napakaraming kwarto dyan sa SEA dati. Until sa sana, pinalayas, pinalayas na yung engineering doon. Nandiyan na lahat. Lahat ng engineering. Nandiyan natin. Umbunti na yung kwarto natin. Kaya, wala na. Gumawa na ng schedule. Lecture na lang minimit. Yung laboratory, wala na. Or computation or drafting, wala na. Pero kung gusto mong magpagawa, papa-assignment mo na lang sa bata. Yan. So, pag pina-assignment mo sa bata, mangungopi lang yung bata. So, na-defeat yung purpose na dati na kapag minimit mo ng laboratory at pinagawa mo diyan sa loob ng kwarto, nababantayan mo at natututo yung bata dahil ginagawa niya eh. But now, kung may plate, papagawa mo sa bahay nyo na gawin yan, submit mo sa next meeting, defeated yung purpose. Wala na, di ba? So, hindi ko na ginagawa yun. Kasi sayang lang yung oras mo eh. Mangungupi lang yung bata. Yan. Tapos, kaya nga, hindi ko na sinusundan yung sinasabi nilang 70% that comprises of quiz, plates, activities, and so on. Yung, ang natira na lang natutuo doon na pwede mong mamonitor ay yung quiz. Pero yung iba activities, wala na siya. Imposible na. Ipapa-assignment mo na lang. Na wala naman. Walang katuturan din yun dahil nangungupi lang yung bata eh. So, useless. Yan. So, in my exam, how I am going to compute the exam, it will be all the exams are uh, kung walang sinasabing quiz or major exam. All are major exams. Degree of difficulty will be the same. From quiz 1 up to the last quiz, the degree of difficulty are the same. Kung mahirap yung quiz 1, mahirap din quiz 2, mahirap yung quiz 3, and so on. Pare-pareho na mahirap. Kung may madali, quiz 1, madali quiz 2, madali, and so on. Depende sa iyo. Pero walang quiz. Kasi pag sinabi mong quiz, madali lang. Kasi classify niya, major exam, tapos quiz. Yung major exam, tinasabi nila, ay yun ang topic na mahirap kasi this concerns itong topic na to. Pero pag quiz, ito lang ang topic. No, hindi ako ganun. Lahat yun, kung ano yung na-discuss ko, binibigay ko lahat yan sa exam. Okay? So, kung naka-limang exam tayo within the semester, then kunin mo yung sum na total nun, i-divide mo lang siya ng 5. Hindi ko ibig sabihin na, let's say, ang passing ko 50. It doesn't mean na pag nasiro ka, bagsak ka na, no? Nasiro ka sa quiz 1, nasiro ka, wala nakuha. But here comes quiz number 2, nasyento mo. Okay, so 0 plus 100 divided by 2, 50 ka. Di ba? Ganun yun. Then, pagdating ng quiz number 3, nasiro ka uli. Quiz number 4, nasyento muli. O di 0 plus 100 plus 0 plus 100. 200 divided by 4. 50 pa rin yun. Ganon yun. Okay? So that is how I am going to grade you. Ayan. So ngayon pa lang, alam niyo na kung paano makipaglaro doon sa examination. Kasi baka masabihin mo, sir, umasa naman ako ah. ang, ang masaklap pa ay, sir, ang dami ko naman sinulat ah. Natapos ko na mag-exam. Ang tanongin mo, tama ba yung ginawa?
Maraming ganung bata, napaka-piloso po. Bakit daw siya bumagsak? Natapos naman daw ng exam. Yo, totoo natapos mo pero ano, tama ba yung ginawa mo? Wala eh. Sorry na lang. Okay? So, ganun yun dito sa major exams kung tawagin. Inilagay ko lang yan pero hindi ganyan ang ginagawa ko. Basta lahat, pantay-pantay exam, the sum divided by number of exams. And lalabas dapat doon your average. And the passing is 50. Averaging ako. Hindi ko bibilangin kung ilang beses ka na zero. Yan. Kundi pag sinamap mo lahat ng naging result na nakuha mo, divide mo ng number of quizzes or number of exams, then pag pumasa ka ng 50, pasado. Ganun lang yun. Okay, then attendance. Well, since we are online, yung attendance dito normally ay nire-refer ko doon sa ano sa kasi at the end of the meeting nagpapa-open ako ng camera para i-check kukuha tayo ng picture naka-open yung camera mo. Pag wala ka doon, minsan kagaya nito si Seneta, yan, pangalan lang yan. O kaya si Joan, picture lang yan. Pag sinabi kong open the camera at ganyan pa rin, tapos kinuha ko na ng picture, wala, absent yan, dalawang yan. Kailangan naka-live ka no, para considered yung presence mo. Kasi pwede namang umattend ka na, tapos ilagay mo yung pangalan mo dyan, then umalis ka na. Hindi ko nakikita eh. Di ba? So, how would I know na nandiyan ka? Hindi mo naman, habang nagle-lecture ako, hindi ka naman naka-live. Yan, naka-picture ka lang dyan. So, pasensya na lang. No? Ganun yun. Then, textbook and references. Ito yung ginagamit ko mga libro. Iba-iba kasi hindi lahat ng book ay maganda yung binibigay na topics. Yan. Now, kung gusto mo at magkaroon ng libro, itong may ano ko sa iyo ito. Jack McCormack and Sinar, no? Yan, okay yan, yung libro na yan. And also this one, yan. By Charles Salmon Johnson and Balhas. Yan, pwede maganda rin yan. These are the references na ginagamit ko, including this one. Yan. And of course, I also include reference yung NSCP natin. Kasi yung code natin ay nandun sa NSCP. Although, yeah, all NSCP. Besides these preferences, we do also make use of this ASEP or AISC manual, American Institute of Steel Construction. Kung merong mas ma-updated pa dito, then mas mabuti, no? Yan. Kasi 2005 pa ito, baka meron ng 2020 na ano, downloadable ito. Ilagay mo na American Institute of Steel Construction. Ang gamit nito, nandyan lahat ng mga pangalan ng mga sections na pag nagde-design ka, dyan mo kukunin yung shape, no? White flange, channel, I-beam, and so on. So, nandyan siya. Ngayon, meron din tayong sarili. ASEP naman ang may gumawa, Steel Handbook. Kaso matagal na ito, 2004 pa eh. Manipis lang yan, ganyan kakapal lang, kulay blue. Yan. It was a handbook or rather a steel handbook done by ASEP. Still way back in 2004. Parang hindi pa nila napapalitan. Yan. So, there, no? Okay. So, hindi naman problema na ito dahil lahat nito ay makikita mo or madadownload mo sa internet. Hindi kagaya ng panahon namin na sinabi ng teacher, yung teacher hindi ba nasasabi ko anong libro niya eh. Yan. Basta pagpasok ng teacher namin, wala ang course outline yun. Basta bumasok kung anong tuturo niya,
di kainin mo. Kung anong sinubo niya during that time, pagpasok niya, kainin mo na lang, nguyain mo. Ganun katindi yun. Walang course outline yun. Tapos na yung klase mo, katitingnan mo, yun ba yung topics namin, no? So, I don't know, no? Yan, ganun yun. Kaya nung nag-aaral kami, ah, pag ang teacher pumasok ng library, yan, susundan namin yun. Tapos, papasok dun sa loob ng library mismo sa may mga books. May maghahalongkat siya ng mga books for his or her lecture. Kami naman naman estudyante, pagkatapos lumabas na yun, pupunta namin yung librarian, tatanungin namin, ano ba yung libro na binasa ni ganitong teacher? Hindi, ay ito, yan. Sige namin yun, then papaserox namin. Ganun kami nung bata kami, nung nag-aaral pa kami. Hindi kagaya nung ngayon na nandiyan na, ayaw pang nguyain eh. Yan. Doon kami, hindi. You have to be resourceful. Kaya siguro yung panahon ng mga noon ay ganun lang katindi ang mga katindi ang mga ano nila. Kasi talagang wala eh. Eh ngayon hindi eh. Iba yung mentality na ng bata ngayon eh. I don't know why yun. Pareho lang naman ng nag-aaral pero hindi ko na maintindihan kung with 40 years, take note, I've been teaching for 40 years. Marami na akong nakita. Since 1980s, nagtuturo na ako. Iba-ibang klaseng bata na ang nakita ko. Okay. Soon I will be retiring. Malapit na ako mag-retire. Yan. So, wala eh. Ganun talaga yung mga bata. Yan, nagbabago yung, nag-evolve yung pagbabago na. Well, anyway, so, paki-download nyo na lang yan. Nandiyan lang sa, ano, sa internet lang. And noon, kung kailangan mo nang mag-research, punta ka sa National Library. Alam niyo ba yung National Library? Doon sa may Luneta. Yan. Pumunta ka doon para makapag-research ka. Yan. Ngayon, hindi. You want the research? O mag-Google ka. Do the Google and do the research. Tapos, di ba? Eh, kaso nga lang, nandyan na nga, do the Google and do the research. Hindi. Iba pa rin yung ginagawa. Naglalaro ka lang dyan sa computer. Nagbabasa ka kung ano-anong binabasa mo dyan. Sayang yung technology, hindi mo ginagamit. Okay. Yan. Anyway. So, done na dyan sa ano. Wala nang problema. No? So, let's move on to Module 1. Let's have the introduction to design of steel structures. So, at the end of this module, you should be able to understand why steel is one of the material used in construction, know the classifications of steel, know the advantage at saka disadvantages of using steel in construction as a construction material, know the different types of steel shapes which is used in the design, yung structural shapes, and the methodology or philosophy or methods of using design of steel as a material. As an overview, yan, being discussed here is the evolution of steel as a material used in structures. So way back in the 17th century, no, it began in England.
So, metal, ang tawag nila doon, metal, as a structural material, began with cast iron. The cast iron yung pinaka-produkto ng metal sa England way back in the 17th century, where a number of structures like the bridges were built made up of cast iron. Yeah. It has an R shape with the main girder consisting of individual cast iron pieces forming bars of trusses. Then, by 1840, the cast iron was replaced by what you call wrought iron. Meron pa kayong subject na ano, wala na yung engineering materials. Hindi engineering mechanics na, engineering materials. Kasi doon sa engineering materials, may mga discussion doon kung paano ka gumawa ng out of yung minimina na mga materyales. Yan, you could have an output of several materials. Ito kagaya nito, nagmina siya ng metal, tapos iluluto yan eh. And pagluto niya may mga output o klase ng mga structural pangalan like cast iron, ito na produkto to for the metal, no? And from cast iron, nag-evolve yung ibang tawag nila ay wrought iron. Yan. Doon pinag-aaralan niya sa engineering materials. Kasi doon dinidiscuss kung paano ka or dinidefine din ano ba yung mga produkto na galing sa anong proseso. Yan. I think yung mechanical ata meron pa silang ganun. Pero dati isang subject yun sa pang civil engineering. So wrought iron began replacing the cast iron after 1840. The earliest structure built was the Britannia Bridges over the Strait of Wales in 1840 up to 1850. It is a tubular girder bridge having a span of around 7 to 140, 140, 70 meters, which was made from wrought iron plates. Made siya wrought iron plates and angles. Then later on, nagkaroon pa ng ibang pag-improve ng mga nakuha nilang materials like wrought iron. Ginawa nilang tinatawag nilang rolled shapes by having it as a process of rolling. Yan. Ibig sabihin nun na gumawa na sila ng hulbahan na iba-iba yung shape niya. No? Yan. So, process of rolling various shapes like wide flange, I-beam, channel, angular bar was developed as a cast iron and wrought iron receive wider usage. Bars were rolled as on an industrial scale beginning in 1780 and extended to I shapes in 1820 up to 1870. Yung proseso, one process used to produce such product, no, is the Bessemer process. Yan. Ito yung blast furnace, parang kawang malaki na open heart kung tawagin nila, kung saan niluluto nila yung mga ingots ng wrought iron o kaya cast iron. Tapos, nung masunog na yun, naluto na from a solid material, since naluto na siya, okay, naging liquid na. And from the liquid form, inilalagay nila sa formaan to form what you call different types of shapes. Yun ang tawag nilang rolling. Sandali lang.
Yeah. So the development of Bessemer process, the introduction of a basic liner of the Bessemer converter, and the open heart furnace brought widespread use of the iron ore products in building materials. There, nakaka-form na sila nung road shapes, no? Yan yung mga output nila dahil nailuto nila na naging yung solid na cast iron na iluto nila at naging liquid form siya. And pwede na nilang i-form kung anong gusto nila. That is the process what you call as rolled. And since 1890, the steel has replaced from wrought iron, bakal na ang tawag nila doon. Steel has replaced the wrought iron as the principal metallic building material. Ibang component na. So, yung wrought iron and probably niluto pa nila yan, mayroong tinanggal nila yung hindi magandang parte, and probably yung later on, yung magandang parte, then it was tinawag na nila as steel. So yung bakal na yun ay iba-iba. Kuminsan ano yan eh. Meron kasi dito sa Pilipinas, may namimina pang pangalan nun, namimina pang bakal dito. Kaya lang kunti na lang na natira. Kunti na lang. Pero minsan yan ang itsura niya. Diba? Bihira na akong makakita na. Nagtra-travel siya. Di ba siya sa main road, pag may nakita kang yung malalaking truck, tapos yung truck na yun, may lulan siyang mahabang bakal, pero yung bakal na yun, mga ganyang kalalaki na square. Square siya, pero malalaki siyang square na mahaba. Yan, marami. Ano yun, ang tawag doon, ingots. INGOTS. Yan. Yun kumbaga, produkto na yun nang galing yung minina nila at niluto, yun ang produkto nun. Pero later on, iluluto nila uli yun para maging matanggal yung ibang mga parte na hindi kailangan. Yung gagawin nilang yung either deform bars or road shapes and so on. Okay, so maraming proseso yun bago mo ma-attain yung desired na product na kailangan mo. It was done by heating or rather subjected to fire yung mga materyales. So, ganun ang nangyayari dyan. No? And currently, way back as 1995, still having a range of 165 megapascal, meaning na-determine na nila yung strength, yung yield stresses from 165 to 690 megapascal are available for use. Yeah. So it was the paglalagay ng stresses nito was done by ASTM, American Society for Testing Material. Well, in fact, ito yung mga pangalan ng bakal na nasa kabilang module pala yun. Hindi pala dito. No? Sorry. Akala ko nandito. Wala pala. Doon sa kabilang module, nandun yung iba-ibang klaseng bakal. Anyway. So, yun yung pinaka-overview kung paano nag-evolve yung bakal as a material used in construction. Yeah. Okay. Now, the structural steel named by ASTM designation referred to as the ASTM designation, and the steel for structural use in hot rolled shape application may be classified, meaning hot rolled, ito yung ginawa sa hulmaan. Yan. Ginawa sa
niluto yan doon mismo sa pagawaan nung bakal, no? Made up of carbon steel, yan, high strength, low alloys, at saka low alloy steel. Ito yung sinasabi ko sa inyo na akala natin, isa lang yung bakal. Okay? Tatlong classification ng bakal. Depende yun sa properties niya. Okay? Ang pinaka-basic dyan na ginagamit natin ay yung carbon steel. Yan. Anyway, itong dalawang to, underdeveloped pa lang to eh. Nasa stage pa lang ng development. Yan. Itong alloy steel ay wala, hindi pa natin ginagamit yan. So, if you talk about the range of improvement for steel ay napakaluwag pa. Yan. Marami pa tayong kailangan na i-research para napaka-wide range pa yung area for research dito sa steel. Because we are still under this first part, carbon steel. Okay. Now, the advantages of steel as a material are the following. Malakas yan. High strength for tension, no? Per unit weight. No? Yeah. This fact of great importance for long span bridges, tall buildings, and structures situated on poor foundation. And uniformity means the properties of steel do not change appreciably with time, as those of reinforced concrete structures. Yan. Ang problema dito ay itong bakal ay nagpo-corrode, nababakbak dahil sa corrosion. Ganon din itong konkreto eh. Lalo na pag yung air mo ay acid, may mga nasa gilid ng baybayin ay siguradong sira yung materials mo. Second property is elasticity. Yan. Meaning that if you apply the load on the material, the stress and strain will be uniform, subjected to elasticity. It behaves to be closer to the design assumptions that most materials, because it follows what you call Hooke's law, no? That strain is equal to stress times the modulus of elasticity. Yan. Going back to the figure of stress strain diagram, wala dito, nandun sa kabilang module. Anyway, then permanence, ductility. Ductility means that it is the property of the material by which it could withstand extensive deformation without failure under high tensile stresses. Ibig sabihin nun, kapag nilagay mo ng load, masisira siya pero hindi mababalik agad. It could deform na magbabago yung shape niya, but it doesn't mean na sisira na kagad. Hindi kagaya ng konkreto kapag yung konkreto mo nag-crack, tuloy-tuloy na yun. Dito hindi. Once yung konkreto mo nag-deflect, then cracks are formed, okay na, sira na siya. Ito hindi, because of its property as it is ductile. It could withstand a high with extensive deformation. Pag nag-deflect siya, maski napakalito yung deflection niya, hindi pa rin mapuputol yun. Yun ang ibig sabihin. Yan. Then, toughness. The other property of material is the material toughness. It is its ability to absorb energy in large amount. So kapag subject mo sa load na malaki yun, tough, parang baton, di ba? Yung baton is very tough. Bakit very tough? Pinagsusuntok na nakatayo pa rin. Parang gano'n yan. Toughness. Yeah. It is the property to absorb large amount of energy. And addition
additions to existing structure. Ibig sabihin ito, kung gumawa ka ng steel or rather structure mo made up of steel, kung gusto mong dagdagan yung floor, probably, pwede mong ikabit lang yun, pwede mong lagyan ng bolt para ikabit lang yung materialis niya. No? Yun yung tinatawag natin addition to existing structures. Steel structures are quite well suited to have additions made of them. Minsan pwede mong dagdagan yun. Ikakabit mo lang doon sa existing structure. Pwedeng i-weld mo siya o kaya pwedeng lagyan mo ng bolt or nut. Hindi kagaya sa konkreto, hindi pwede yun. Okay? Paano may ikakabit yung biga doon sa kabila? O wala naman separate, magkaiba sila, no? So dito, pwede siya. Yan. New base, yan, bagong grade daw, or even an entire new wings can be added to existing steel frame buildings. Yun nga, sabi ko, gusto mo magdagdag, kabit mo lang. Ihinang mo or what. Pero doon sa beam o sa konkreto, hindi pwede yun. Kailangan gumawa ka ng sariling format na structure niya. Hukain mo yung pundasyon niya, yan, and so on. Kasi hindi mo pwedeng ikabit na or magde-dependent siya doon sa existing structure. The miscellaneous advantages, ability to be fastened together by several simple connection devices, including welds and bolts. Adaptation to prefabrication. Prefab, no? How do we construct buildings made up of steel? Ano yan? Prefab yung kinakabit-kabit na lang. Kasi meron talagang ano yan na gumagawa ng pangalan ng isang firm na dinidesign na nila yung butas para pagdating, alam mo, yung poste, bubutasan na nila yun, ikakabit na nila din yung mga connector noon, tapos ito na yung beam, dadalhin doon sa site, isasalpak nila, then bubolt na lang. Yan. So, adaptation to prefabrication. Pero sa konkreto, hindi pwede yun. Lalagyan mo pa ng forma, lalagyan mo ng bakal, tapos bubusan mo. But not in steel. Prefabricated siya. Yan. Merong gumagawa nun, nakalimutan ko na lang yung mga companies na gumagawa nun. Uso dati kasi yun. Yan. Isang trabaho ng ano yun, pwedeng maging trabaho ng civil engineer yun, yung yan, detailing kung tawagin. Structural detailing. Yan, yung usually made up of steel. Yung mga galing sa ibang bansa, dito nila dinadala. Yung parang drawing siya, no? Shop drawing. Yan, i-draw nila yung mga, pati yung mga position na connection. Dinidesign yun, ano? Prefab, tapos dadali nila doon sa US at kukopyahan nila yung ngayon. Kukopyahan nila yung mga dinisign mong positioning ng mga butas or whatever. Kaya pag kinonstruct yun, madali na. Dalhin sa site yung poste, dalhin sa site yung beam, then i-connect na lang nila. Ganun. Structural detailing ang tawag dun sa trabaho na yun. No? Yan. Then yun, erection. Mabilis daw yung yung column. Kasi gawa na yun eh. Papatayo mo na lang. Pero pag konkreto yun, matagal. Kailangan mo pa ng forma, kailangan mo pa ng bakal, tapos siya ay bubuhusan mo ng konkreto. Ang pinagkaiba lang nila, dito pag nag-erect ka ng structural, you need to hire yung mga machines, equipment. Paano ipapatayo yung mabigat na bakal? Hindi pwedeng mano-mano sa tao yun. Yun lang problema. Disadvantage yun. Not unlike in concrete, kailangan mo ng laborer. Yan. So yung cost ng laborer ay mas maliit kaysa pag nag-renta ka ng equipment. Well, that will be the comparison in terms of steel. Then, ability to be rolled.
into wide variety of sizes and shape. Yun. Pwedeng gagawa ka ng structural shape, wide plans, I-beam, yan. So, yun ang magandang sample niya. Then, possible reuse after the structure is disassembled. Yeah, well, we talk about the steel, no? May mga buildings na dinidemolish. Normally, ang hinahabol mo doon ay yung bakal. Hindi mo hinahabol yung konkreto. Yung konkreto, panambak na lang yun. Pero yung bakal, kinukuha mo siya. Possible reuse. Yun, ibebenta mo yun, tapos tutunawin ulit yun. Then, gagawin ulit panibagong material, no? For construction. Then, scrap value, even though not reusable in its existing form. Yung nga, parang ganun din to, isang to. Yan, scrap lang. Bibili ka ng mga, dito sa mga Mexico, Pampanga, mayroong tunawan ng tao. Doon dinadala yung mga binibiling dito, yung scrap na bakal sa may bandang Pampanga, Mexico. May tunawan ng doon may tunawan ng sa may San Simon, kita mo yun sa San Simon. If you are along expressway, pag nasa San Simon area ka, may makikita ka dito, going to Baguio, sa right side, may mga doon, mga parang malalaking building na yero yung tagilid no. Ano yun, tunawan ng bakal yun. Nandun tinutunaw and later on, they form ingots. Tinunaw nila na-form nila ingots and travel nila sa isang paggawaan na ng talagang structural shape. Yan. Ganun yun. So that will be the advantage. No? Ang disadvantage niya, susceptible to corrosion. Lalo-lalo na kapag malapit sa dagat. Okay, magkukurot agad yun. So weathering steel can be ganyan. Most steel are susceptible to corrosion when freely exposed to air and water. Yun ang problema. Kaya nga dapat periodically pinipaint nila yun para hindi mag-corrode. Therefore, must be painted periodically. Yan. Okay. Pero parang gumagawa sila ng bagong klase ng bakal. Weathering steels ang tawag nila can be effective in certain situations for limiting corrosions para hindi na nila pipinturahan. Yan. Then, fireproofing cost. Yan. Alam natin na although structural members are incombustible, their strength is tremendously reduced at temperature commonly reach its fire. Okay. Kung nasunog yung building made up of steel, malapang yun, yung bakal, maluluto. Hihina siya ngayon. So, kasi may equivalent fire rating lang yan. Maski na siya ay made up of concrete. Yan, yung reinforced concrete mo, tapos may bakal, may reinforcement sa loob. Either it is a column or a beam. Once it is subjected to a fire, and it is more than the fire rating of the material, then the steel inside the concrete is tremendously reduced in its strength. Kaya normally, ang gagawin, dinidemolish na lang yung building. Yan. Pero naman alam naman natin na yung pag nagkaroon ng sunog, hindi naman nakakonsentrate yung sunog sa isang building, sa isang location lang. Lumilipat yun eh. Ibig sabihin nun, 30 minutes na nasunog dito, then lalakad na yung sunog. Later rin yung portion na nauna, wala na sunog doon. No? Okay? So, well, if it is reinforced concrete, ang gagawin doon, you conduct coring test. Bubutasan mo yung member, then test mo kung okay pa yung konkreto mo, kung hindi pa nalusaw.
It means yung bakal mo sa loob, maganda pa. Pero kapag yung struktura mo ay, let's say, yung truss mo made up of steel, tapos subjected to fire, ay patay na yun. Malamang nag-cave in na yun dahil matutunaw kagad siya. Yan. Then, susceptible to buckling. Yan. Bumabaluktot yan, lateral. O kapag, or column, kapag poste siya, magkakaroon ka ng lateral deflection. Kapag biga naman, yung beam instead na ang deflection nun ay pa-vertical, pababa, hindi. Pwedeng mag-deflect yan horizontally. Tawag doon lateral buckling or horizontal deflection. Okay? Instead na vertical siya gano'n, horizontal siya. Yan. Kung ito yung column mo, nilagyan mo ng load, magde-deflect siya gano'n. Lateral deflection. Okay? Yan. Susceptible yun to buckling. Kaya yung biga mo, normally, ang ginagawa nila, kung ito yung beam, made up of steel, tapos ito yung poste. Normally, may makikita ka, nilalagay nila dito sa gitna. Okay? Na pang-support mo dun sa beam. Lateral support ang tawag nila doon. Itong poste, vertical support. Then, in between the post column, meron ka mga beam na nilagay, yung lateral support. Kasi may malaki yung chance na kapag nilagyan mo ng load sa taas yun, pwedeng babaluktot yun horizontally, not only vertical. So nagkakaroon ka ng twisting, dalawa, vertical and horizontal. So yun yun, no? Susceptible to buckling. That is why sabi dito, additional steel is needed to stiffen para ilagay mo sa gitna para palakasin niya yung beam. Yung iba ang ginagawa, kapag yung beam ginamit mo, let's say, wide flange, ginamit mo siya as a beam, and yung slab mo ay konkreto, makikita mo yung, kung wide flange yun, makikita mo yung flange na nasa taas, nawawala, pinapakain nila sa konkreto. Para sa ganun, meron ka ng lateral support, hindi na siya magbabakil. And malakas yung magiging strength ng mga ganong klaseng beams made up of steel. Okay? Yan. Additional stiffening to increase the capacity of the member. Fatigue. Yan. Strength is reduced if it is subjected to a large number of stress reversal. Yan. Yung paulit-ulit na load doon na cyclic load. Kasi yung materialis mo, nauubos yung stress din yan kapag subjected palagi sa load. Halimbawa, tulay, yung tulay mo. At araw-araw yan, may dumadaan na na mga traffic. Nagbabibrate yung daanan. Yung vibration ng roadway mo ay napupunta yun doon sa mga members doon, yung let's say it is made up of steel, yung truss mo. So yung every time na magbabibrate yun, ang nagdadala ng puwersa nun ay yung elements nung truss. Kasi doon sa ilalim may connector yun. Ang purpose ng truss ay para dalhin niya yung load. Kaso nga lang, palaging nagbabibrate dahil dumadaan yun. Yun ang condition about fatigue. Over fatigue na, ibig sabihin nun, ubos na yung stress mo dahil sa repeated action of load. Parang pag matanda na yan, ibig sabihin, fatigue, ubos na yung stress niya. Over fatigue ang tawag na doon. Diba, bata pa, yan, malakas pa yan. Pero habang tumatanda, humihina na siya. Okay? Kaya may mga bridges, minsan nakalagay, may capacity na. No? Dati, maski anong klaseng gano'ng karaming pwedeng dumana sa sakyan doon. Then later on, pagtagal na, naglalagay lang, maximum capacity of this bridge, 1 ton. Ibig sabihin nun, inaabot na nung bridge mo yung kanyang capacity. Yan, humihina na siya ng tuluyan. Over-fatigue na siya. Naubos na yung stress niya. Kaya lalagay mo na siya ng notice para hindi na matuluyang maskula.
Then brittle fracture. Steel may lose its ductility and brittle fracture may occur at places where the steel stress concentration. A fatigue type load and a very low temperature aggravates this situation. Yan. Brittle fracture, ibig siya nung may konkreto kasi na alam natin na malleable o yung konkreto mo ay siya ay ductile, no? Pero meron konkreto na pag naubos na yung capacity niya, nagiging malutong na siya, brittle. Okay? Well, in fact, merong bakal, kung tawagin nila pundido. Yan. But it is made up of steel. Pero yung bakal na yun ay pundido. Ibig sabihin, pag tiniktik mo yun, mahati sa dalawa kagad. Dahil naubos yung stress niya. Yan, over-fatigue siya. Okay? Now, in line to the formulating different types of shapes, ito yung mga structural shapes na pwede nang ma-produce. Rolled shapes ang tawag nila dito. No? Structural rolled shapes, steel shapes. These are wide flanks. Standard to pero we normally call it as I-beam. Standard, American standard. Ito naman ay channel. Ang composition nito, itong vertical is, tawag mo doon ay web. Ito naman ay flanks. Kaya ito, tinang wide flanks dahil malapad yung flanks niya. Ito ay maiksi lang yung flanks. Yun ang pinagkaiba. Pero hindi mo tinatawag na short flanks. No? Maiksi, not like this wide flanks. So ang pangalan niya instead of short flanks, S. Yan, yun ang pangalan no designation niya. S or American Standard Beam. Yan. Maiksi lang ito compared to. Then channel, letter C siya, no? Yan. Then angle. Yan. Angle bar. Yung upuan natin doon sa SEA, yung bakal doon is normally made up of angle bar. Ito, tawag din nito ay flange. This is the web, no? Ito, ang tawag dyan ay leg. Leg, no? Paa. Dalawang paa. Minsan itong leg nito, pareho. Yan. Equal leg angle. Let's say, 4 inches to 4 inches yan. So, 4 by 4. By yung kapal niya, yun yung sumunod. Minsan naman, hindi pantay. Either 4 by 6, one side is 6 inches, the other side is 4 inches. And 4 by 6 by 1 up. 1 up is the thickness. Now, itong shape na ito, letter T, ay kalahati lang nito. Pwede putulin mo yan. Yan, W. O kaya putulin mo ito. So, these are either 1/2 of wide flange or 1/2 of I-beam. Kaya ang pangalan to, WT or ST. Kalahati lang nito. Then, another shape is the tubular or pipe sections or structural tubing. Then we have the bars. Ito yung mga ginagamit na sa bintana, di ba? Yung pag gumawa sila ng frame, square bar, yun, kaya round bar. Yan. Yung gamit yan normally for decoration. Okay. For decorative purposes, kalimitan. Yan. Then the other one is plates. Ito yung malapad. Yung nilalagay nila doon sa hinukay, yung nawasan ng hukay pero hindi pa ayaw pa niyang tabunan, normally nilalagay na ng bakal sa ibabaw. Yan, ito yung plates sa tawag doon. Okay? Now, in manufacturing steel products, ito yung sinasabi ko sa inyo, ingots obtained from refining of pig iron are rolled into several shapes. Meaning, yung ingots, yung hindi pa yung tunaw or magandang klase ng bakal, tutunawin nila yun, i-refine nila. They're going to refine that one into a pig iron. Tawag nila doon yung maganda na pig iron. And i-roll nila, ilalagay nila sa hulmaan na mga ganyan ang shape niya.
Kaya tawag nila dyan ay road shapes. Yan. Also, plates of varying thickness, ganito, are and square, round, and rectangular bars and pipes are also included. And the common structural shapes are described below. Yung pangalan nito, wide flange, say W460 by 95. Ang ibig sabihin yung 460 ay yung height, yung lalim nito. Yan, yan lalim nito. Magmula doon hanggang dito, 460 millimeter yon, no? 460 millimeter. Tapos by 95. Yung 95 means yung bigat nito per 1 meter. Halimbawa, perpendicular dito sa papel na to, mag-measure ka ng 1 meter. Ang bigat nun ay 95 kilograms. So 460 means the height. Ang shape niya, wide flange. Wide flange, 460 by 95 means wide flange yung shape. The depth is 460 and the weight per kilogram is 95. Yun yun, no? So, ganun din ito pag tinawag nila, nilagyan ng pangalan. Kaya lang, instead of W, ilalagay nila S. Yan. Yung number also represents the total depth and yung isa ay yung weight. Yan, saan ba yun? Yan. Halimbawa, S, 300 by 74. Ibig sabihin nun, yung 300, yun yung depth, nominal depth yung lalim. Tapos 74 means yung bigat nun per 1 meter. Doon sa kabigat, 74 kilogram. Ngayon, anong pinagkaiba ng dalawang yan? Normally, itong S, yung connector dito sa side na ito naka-incline yan. Yung ilalim ng white flange, naka-incline. At an angle of, I think, 16 degrees ba yun? Yan. 60 degrees, 7 minutes. So, the inner face of the flange of an S shape has a slope of 16.7, meaning ito yung nandito sa ilalim nito. Naka-slope ng 16.7. Yan. Okay. So, well, as I've said a while ago, yung lapad ng flange is narrower sa S shape compared to W shape. Yan. And these are what you call I-beams and American standard beams. So I-beam, tawag nila. Okay. Yan. Then the other one is channel, letter C. So, yung designation niya, C by 22. Yung C 230 by 22. Again, yung 230, yan yung height. And 22 is, yan, yung weight per meter. Okay? Yan. So, yung 230 ay yung height nito. Tapos yung 22, yung bigat niyan per 1 meter strip. Kilogram per 1 meter strip. Yan, channel. Ganyan. Letter C na nakalagay. Ibig sabihin, channel. Then yung angle bar, ang designation yung gano'ng parang letter L. Yan, L. Pag may nakita kang na 2 dito, sa may unahan, ibig sabihin, dalawang angle, 2-leg angle. Iyon yung makikita mong back-to-back ito. Meron dito sa kabila, meron diyan. Yung top chord at saka bottom chord ng mga trusses, makikita mo yung normally, they are placed back-to-back. Double angle. Yan. So, dito, angle bar, okay, sabi yan,
L 76 by 12. Yung 76 means yung height nito, 76 inches by 76 inches. Yung 12 ay yung thickness nito, yung kapal niyan. Yeah, that is how we designate angle bar. Yeah. Angle. Ito yan. We have also what you call MS shapes, also known as HP shapes. Para rin siyang wide flange na mas malapad pa ito. Parang letter H yan. No? Pag ito malaki tapos mahaba rin to, para siyang letter H na nabaliktad. So, tawag nila doon ay HP shape, which are not wide flange. Yeah, these are doubly symmetrical about the X or Y axis, which are not classified as wide flange or standard I-beam. We call that one as M shapes or miscellaneous. Yan. Then MC, these are formally called for shipbuilding or miscellaneous channels and are not classified as channels. Parang channel din sa ang format niya pero hindi siya channel. Ang tawag nila doon ay miscellaneous channels or MC. Ginagamit yan sa shipbuilding, no? Paggawa ng barko. Yan. They are not classified as C shapes. Then T. Yung T na kamukha nito. Yan. Either hinati mo yan o hinati mo ito. These are either one half of wide flange or one half of American standard structural T. Ngayon, parang pangalan yan, parang nakakita ka dun sa manual, WT, sabihin nun, structural T. And yung W mo dito, let's say W, kanina 200, 430 ba yun? Say, yung W 460 by 95. Okay. Pag ginawa mo siyang WT, kasi yung T na ito ay kalahati lang nito. Kaya ang pangalan niya, WT, tapos yung 460, hatiin mo sa dalawa yun. Ilalagay mo dito, 430, 230 na lang. Tapos yung 95, hatiin mo rin yun. So, by, ano ba yung 95? 47.5. So, ang pangalan ng yung wide flange 230 by 95 na buong wide flange, pag ginamit ko siyang kalahati na lang, ang tawag doon ay W na lang, WT. Pero hatiin mo yung shape niya, no? Yan. From 230 as I've said, going to 460 going to 230. From 95 going mo, 47.5. Yan. Hati mo. Structural T's are obtained by splitting. Yan. Hatiin mo yung white lines o kaya yung I-beam o kaya yung miscellaneous shapes such that each split section has one half area of the original shape. So that is why, let's say, after being cut, yung 460 by 95, nagiging one half or rather, WT na lang, meaning kalahati na yan. No? Okay. Kalahati ng 460, tapos 47.5 is kalahati ng 95. So that is how we designate. Makikita mo rin yan doon sa manual na nakalagay siya. No? Meron siyang sariling pangalan. Yan. Then pipes and tubings. Yan. Ito yung dalawang yan. Then we have, okay. Other types of shapes is what you call cold form shapes. Yan. Yung cold form shapes is not the same as
This one. Kasi ito, structural roll shapes to. Ito ay cold form shapes. Maninipis lang ito. Okay? Ito yung usually ginagamit mo na perlina, yung papakuha ng yero. Unahin nyo yung yero pag pinapako, merong pinagpapakuha sila na ganyan ang itsura nun. Ayan. Channel type siya. Okay? Na para lang siyang, parang lata na manipis. Cold form siya. No? Hindi pwedeng yung channel na letter C ang pamakuha na gagamitin mo. Hindi ganyan. Kasi pag gumamit ka ng pamakuha ng yero, ganito ilalagay mo, napakalaki yan, mabigat yan. Okay? Mabigat yung shape yan. Maski maliit lang yan, mabigat. At kapag mabigat, it will add to the weight being carried by the truss. Kaya pag humampas ang hangin, lalong magiging malakas ang pwersa nito. Okay? Kaya hindi sila gumagamit ng pamakuhan. Either gamit ka ng P-beam or what. They are not of form structural shape but rather of form chord forms. Ito ang ginagamit. Okay? Yan. So those are what you call the different types of structural shapes. Then, of course, under that, we are going to study the different types of structural elements like tension member, yan, compression member, beams, and connector. So, yan yung mga pag-aaralan natin na isa-isa. No? Simulan natin yan doon sa tension member. So, tension members occurs normally as a chord member in a truss and diagonal bracing. So, sa mga truss mo nakikita yung design nito. Kasi kapag nag-analyze ka ng truss, in-indicate mo doon kung anong force dinadala niya, compression ba or tension. Kaya nung nasa mechanics tayo, pinapalagay ng teacher mo, indicate whether it is tension or compression, T or C. So, kaya pag tinignan mo, alam you are the designer, nakita mo T, ibig sabihin tension element yun. So, pag dinesign mo siya, gagamitin mo yung lahat ng property ng tension. Okay? Although it is a part of the truss. Then, alam mo, sa bottom chord, may nakalagay doon ay C. To be designed as compression ito or column. So, lahat ng property ng column ay gagamitin mo. So, yun yung mga normal na makikita mo doon sa design ng ano. Yan. Okay. Then beams na. The load could be transverse. Okay. Or it would be perpendicular. Yan. Okay. Then we have, ano ba yung mga klase ng struktura na ginagamitan natin ng bagal? Una, yung tinatawag nating frame structures. Steel framing. Pangalawa, yung frame structure meaning yung poste mo at saka yung beam are made up of steel. Maalala mo ba yung kinonstruct dyan sa may tabi ng SEA? Kung naging observant ka, yung bagong building dyan sa tabi ng SEA, yung dating kainan dyan, no? Hindi nyo na inabutan kasi yung pandemic na, no? Pero dati yun, sa ilalim nun, kumakain din kasi ako doon. Sa ilalim nun, merong bahay. Yan, bahay siya mismo, no? Tapos meron siyang kainan, yung bahay na yun. Dinimolish na nila yung nagpagawa sila ng building. So, yung building dyan ay made up of steel. Siguro napunan mo yun nung pandemic. Kung nadadalaw ka ng SEA. Yan. Under construction pa yan. So, column siya, bakal, beam, bakal. Yun, ang tawag doon ay frame structures. Elements consist of tension members, columns, beams, and members
under combined bending and axle load. But basically, all are made up of steel. No? Then shell type structures, where in shell type structures, predominant force applied are axial force, meaning it passes through cross section. Ano ba yung shell type? Yun yung kaya tinawag nila shell type, nakakita ka ng eggshell. Yan, di ba? Yung shell ng egg. Ganon yung struktura ng gagawin mo. Kagaya ng sa dome. Araneta Coliseum, that is a dome. That is one good example of a shell type structures. A dome structures. Yan. Iba ang design nun. At iba rin ang design analysis nun. Medyo matindi yun pag magdi-design ka na yun kasi merong effect ng curvature yun. Yan. So, hindi basta ba di-design yun dahil naka-curve siya at hindi siya beam, hindi rin column. And that part there are subjected to axial forces. Ginagamitan mo yung tinatawag nilang finite analysis. Sa masteral, pinag-aaralan yung analysis ng mga ganong struktura, dome structure or shell type structures. Kasi finite analysis, gagamit ka doon ng mga double integration, triple integration, no? More on purely mathematical ang solution doon. Kasi gagawin mo doon sa dome, pag magde-design kasi ng beam, ina-assume mo na straight line yung beam. Hindi pwede naka-curve yung beam. Okay? Pag dinesign mo siya, hindi na pwede naka-curve. Pero pwede ang drawing ng beam mo sa actual naka-curve. Pero pag dinesign mo yun, hindi buo na naka-curve. Dapat straight yung beam mo. Paano mo gagawing straight yun? Di putol-putulin mo siya ng maliliit na segment. Para yung isang kaputol doon na maliit na segment, straight yun. Tapos naka-curve siya, di yung sumunod na curve, and so on. Meaning, you do the finite analysis. Yan. So kapag shell, gagawa ka ng maliliit na part nun. Parang kung nakakita ka ng wire mesh, yung kulungan ng manok, di ba? Wire na mayroong square-square. Parang ganun ang itsura nung shell, no? Pag dinisign mo siya. May butas-butas. Kumaga, inasyo mo maliliit na parte para straight siya. Nawawala yung effect ng curvature. So, kaya mahirap yun. Mathematical ang solution nun. Then, suspension type of structures where axial predominates the principal support system. Ito yung mga suspension bridge. Diba? Yung nakabatak mga cable, no? O suspension bridge. Yan. Yung type ng, parang ganun yung type ng struktura. Yan, dyan magagaling mga inchik eh. Nakikita ko yung sa inchik, no? Yung mga kinukonstruct nila doon sa bansa nila, ibang klase. Nagtra-travel siya sa mga canyon, yung mga matatarik na bundok. Yun. Nagkukonstruct sila ng bridge doon. Galing nila eh. Galing ng mga methodology nila. Pati yung design nila sa mga inchik. Ibang klase. Eh sa atin eh, yung dinesign lang na bridge yung na cable type, yung sa Mandawi Bridge, no? Na pinasikat pa ni to sa Bilyar, Mark, pa-picture siya ng pa-picture doon, yung pala, akala mo, nakakaintindi siya. Hindi naman niya project yun eh. Panahon pa ni Noy Aquino yun. Ginagawa na yun. Okay. Kinamatayan. Tapos, kinuha naman ni Digong. So, tapos nilagay niya sa bilya doon, magpa-picture ka dyan dahil tatakbo kang senador. Ngumango yung mga tao, akala nila. Siya nagpagawa. Yun ang inaamin niya eh. Siya nagpagawa raw. No, that structure is a consortium. Hindi paggawa ng gobyerno yon. Hindi si Digong ang gumawa nun. Nung kinoconcept yon, ang tawag nila doon, build, no? build, operate. Yan. Yung magkakasama yung gobyerno, tapos yung
private partnership. Yun yung uso nung panahon ni Ninoy eh. Ninoy Noy, no? Yan, ganun. Kasi hindi kaya ng gobyerno, so magtatawag siya ng private if magpa-partner sila. Yun, ganun siya. Eh, ito si Digong, mayabang. Inuutang niya sa, iniutang niya sa ano, sa Japan. Ano sa ano? Pangalan nun? Sa China. Yan. Thinking that the Chinese people are going to help us. Natapos na yung ano, yung term ni Digong, yung pangako ng China, napako na. Oh. Kaya pati tayo, biro mo yun, iniwanan tayo ng 3 trillion na utang. Trillion. No? Mas matindi pa siya kay Marcos. Kasi nung panahon ni Marcos, millions lang yung kung sabihin natin nawawala. But during time of Digong, trilyones. Wala eh. Samantalang iniwanan siya ng napakaraking pera ni Noynoy Aquino. Nag-iwan siya kay ano Digong ng pera. Kaya tuwang-tuwa si Digong, hindi alam kung sino niya din lang yung pera niya. Billions yung iniwanan ni Noynoy na pera sa kanya dahil si Noynoy ayaw niyang gumastos. Kaya yun ang ano sa kanya eh. Yun ang negative na ano ni Noynoy. Ayaw gumastos kasi ayaw niyang mapulaan na kung saan niya dinala yung pera. Ganun yun. Itong si Digong eh, why sa para eh. Ayaw ko ba? Ang dami iniwanan tayo. Kaya tayo ngayon ay, yan, ang hirap-hirap ng buhay natin. Yan. Pati yung pangako ni PBB na 20 kilos naging 60 per kilo. Anyway, so much for that. It is now past 7. So siguro ituloy na lang natin to. You read the methodology, ito na, no? Working stress design and limit stress design. Ano ba yung pinagkaiba niyan? These are the methods to be used, no? Yan. Tuloy ko na lang to next meeting class. And we'll be meeting sa Thursday. Yan. Mag-klase tayo sa 21 Thursday. It is an online, ano. Hindi lang ako nakapag-meet nung last week, last Thursday kasi mayroong ACBET meeting and we are required to attend ACBET meeting. No? Puro meeting ng ano eh. Ewan ko ba kung ano. Sana magtagumpay para maging maganda naman, no? Sana nga lang. Yan, puro pangarap. Sana magtagumpay. Yan. Okay, so pakibasa niya na to. And also, Module 2, yung properties of steel. And I will be uploading Module 3. We start the analysis of tension member. Yan, para meron kayong readings. So siguro matatats na natin yung tension members next time. Okay? So may tanong ba kayo? May question ba? Hello? May question? Wala naman, no? Will somebody, kung sino man yung class representative nyo or class president, pakigawa mo nga siya ng FB group para doon natin i-upload itong diniscuss natin. Para sa inyo to, huwag kayong sumama doon sa module 1 and 2 dahil iba rin yung sa kanila. Yan. Hindi pareho nung sa inyo. Okay? Paki-open nyo yung camera nyo. Let's have a picture taking. Please. Okay. Let's have module 1. Dalawang module lang. Ano, no? Let's have frame 1. 1, 2,
Frame number 2. Diba? Where is Panero? Ibon. Ba't picture lang yan? Yan. Pakita mo yung kagandahan mo. Morta, where are you? Archibald. Morta, bakit bridge yan? Sa... okay. Let's have... okay. 1, 2, 3. Five, six. Okay. Okay. So, wala nang tanong? Question? Okay, wala na. So, we'll continue the discussion on Thursday. Yan. Salamat sa inyo. Okay, salamat sa inyo. Okay. Let's end now the meeting. Huwag niyo kalimutan yung FB group niyo para meron tayong pag-uploadan itong video. End na natin yung meeting natin in 1, 2, 3. Salamat. Record.